Ihingalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming
Pagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo na may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon na ipakita pa ang kakilabot na apoy na ito pagkat tiyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila. Kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahintulutan o magsalita sa pangalan ng alimang Diyos-Diyusan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanyang sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hiram. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin.
Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito, hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay na sa sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusang kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Bayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayon'y naliliwanagan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Bigla naman pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu
at sumisigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. May kapangyarihan po ang salita. Sa totoo nga po, mas tumatatak po ang mga salita sa buhay o sa puso ng isang tao. Napalo ka, mawawala yung sakit. Pagkatapos ng ilang minuto, wala na yan. Pero kung pinagsalitaan ka na masama, mas magtatatak yun, hindi ba? Mas mabigat sa atin kapag salita ang ginamit. Kaya di ba? Words are more powerful. Sa totoo nga minsan, hindi ba? May mga tao na napanghihinaan ng loob dahil sa mga salita. Napanghihinaan ng loob dahil sinabihan siya ng, "You are not good enough." Napanghihinaan ng loob dahil sinabihang, "Hindi mo kaya yan." Nawawala ng pag-asa kasi sinabihan na, "Mahina ka." Simpleng salita, pero malakas ang tatak sa buhay natin. Words are powerful. Pero sinlakas din naman ng mga salitang yon pag sinabihan ka na, "Kaya mo yan." Pag hirap na hirap ka na, sasabihan kang, "Kaya mo yan, naniniwala ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Pinagdarasal kita." Simpleng mga salita, pero may dating sa buhay natin. Maganda rin sa ebanghelyo natin, ginamit din ni Jesus ang kapangyarihan ng salita para ipangaral ang mabuting balita. Kaya namangha yung mga nakikinig sa kanya kasi sabi nila, "Ano ito? Nagsasalita siyang may kapangyarihan, may authority, may dating." Sabi niya, hindi tulad ng mga iskriba. At nagsasalita si Jesus, may dating. Dahil makapangyarihan at may kapangyarihan sa mga aral at turo ni Jesus. Nung pinaalis niya yung masamang espiritu doon sa tao, sinabi lang, "Tumahimik ka, umalis ka dyan." Kapangyarihan ng salita ang nagpagaling sa taong inaalihan ng masamang espiritu. Kahit kung babalikan natin yung mga kwento sa ebanghelyo, salita lang din ang ginamit ni Jesus sa pagpapagaling. Sinabihan niya sa paralitiko, "Tumayo ka, kunin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Sinabi rin niya sa isang pagkakataon, "Pinapatawad na kita sa iyong kasalanan, umuwi ka na." Tumayo ka na. Bumangon ka. Itong mga salitang to, ginamit ni Jesus para magbigay kagalingan. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano. Gamitin din natin ang kapangyarihan ng salita para hindi para manakit.
Hindi para mambaba ng kapwa natin o manira ng kapwa natin. Gamitin sana natin ang kapangyarihan ng salita para magbigay pag-asa sa mga nawawalan nito. Sana gamitin natin yung kapangyarihan ng salita para maghilom sa mga ugnayan na nasira dahil din sa salita. Kung alam nyo lang ang kapangyarihan na pwedeng madulot sa isang tao ng salitang, I'm sorry, patawad, nagkamali ako, patawarin mo ako. Simpleng mga salita, pero pag binigkas ito ng may buong puso, nagdudulot ito ng paghilom. Sabihin mo dun sa may nasabi kang hindi maganda. Sasabihin mo, sorry sa nasabi ko kanina. Patawarin mo ako at hindi ko na uulitin yon. Simpleng mga salita, pero nagdudulot ng paghihilom sa puso ng isang taong nasaktan. Minsan ayaw lang nating sabihin yung mga salitang yon kasi feeling natin mataas tayo. Ayaw natin tanggapin yung pagkakamali natin o pagkukulang natin. Alam niyo yung tawag doon? Pride. Ang tao ayaw humingi ng kapatawaran. Siya ay nagmamataas. Nagpapakataas. Pero sabi ni Jesus, ang nagpapakataas, ibababa. At ang paghingi natin ng tawad ay hindi lang po pag nagkakamali tayo, ang paghingi ng tawad ay nagtuturo din sa atin ng pagpapakumbaba. Lalo na ho sa panahon ngayon, lagi nating tinuturo ang mali ng iba. Lagi nating sinisisi sa iba. O siya kasi. Kaya ngayon, nauso yung salitang pa-victim. Ikaw yung gumawa ng kasamaan at kasalanan sa kapwa mo, pero sa kwento mo, parang ikaw yung inaapi. Kwento mo yan, syempre ikaw ang bida, no? Pero ang tao na marunong magpakumbaba, marunong humingi ng tawad. At sa simpleng mga salita, nagdudulot na ito ng paghilom at paggaling sa kapwa natin, lalo na sa taong iyong nasaktan. Words can heal. Pangalawa ho, ang ginamit din ni Jesus ay ang salita para ipahayag ang mabuting balita. Maganda rin pong imbitasyon sa atin bilang Kristiyano na sana at bilang mga deboto na mahal na pong Jesus Nazareno, na ang salita ng Diyos ay maging gabay natin sa buhay. Hindi ba minsan parang nawawalan tayo ng direksyon, napapagod sa paglalakbay natin. Kaya lumalapit ulit tayo sa salita ng Diyos para magbigay pag-asa sa atin. When we lose hope, we turn to God's Word. His words that give us hope. Naalala ko po, may kwento po na isang tao na lumapit sa isang pari at sabi niya, Father, pagod na po ako. Parang wala na ho kung tamang ginawa. Pagod na ako, ayoko na, gusto ko nang sumuko, gusto ko nang bumitaw. Pero ang sabi ng kausap niya, pag pagod, huwag kang sumuko. Anong bang ginagawa natin pag pagod tayo? E di nagpapahinga po, e di yun ang sagot. Magpahinga. Ang tinuturo kasi sa atin at nababasa natin sa social media ngayon, no? Pag pagod, sumuko. Pag nahihirapan, bumitaw at umayaw. Pero ang paalala lagi sa atin, pag pagod, anong ginagawa? Nagpapahinga ang taong pagod. Pero paano ka magpapahinga? Yun ang sabi sa kanya. Paano ka magpapahinga? Tutulog ka buong araw? At sinabi ng kausap niya,
Yung pagod mo, hindi physical eh. Narito, pagod ang kalooban mo, pagod na ang puso mo. Kanino ka magpapahinga? Sabi nung kausap niya, di magpahinga ka sa salita ng Diyos. Makinig ka kay Jesus. Magpahinga ka sa Kanya. Kaya nung binili niya, bago ka pag-uwi mo, etong gawin mo. Umuwi ka sa bahay niyo, simulan mo magbasa ng Biblia. Simulan mo lang magbasa ng Ebanghelyo sa araw na iyon. At ibuhos mo ang laman ng puso mo kay Jesus. Kung umiyak ka, okay lang. Ibuhos mo lang ang laman ng damdamin mo kay Jesus. Magpahinga ka sa Kanyang salita. At umalis yung taong yon. After 1 month, bumalik sa kanya at sabi niya, okay na ako. Nakapagpahinga na ako. Tama ka nga. Nakasumpong ako ng kapahingahan sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ang salita ay makapangyarihan. May kapangyarihan po sa salita. Nagbibigay paghilom. At tulad din ng salita ng Diyos, nagbibigay din po ito ng pag-asa sa ating lahat. Gamitin natin ang kapangyarihan ng salita na gawin din ito. Magbigay paghilom at magbigay pag-asa sa lahat. Words have power and words can change the lives of each and every one of us. Let us use words the right way. Hindi para manakit, hindi para manira, hindi para mambaba, kundi maghilom at magbigay pag-asa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, dumalangin tayo sa Diyos Ama, nabigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo, ang salitang nagkatawan tao na siyang dumating upang magpagaling, magpatawad at ialay ang kanyang buhay para sa lahat. Taimtim tayong manalangin. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga relihiyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan, sandatahan lakas sa salita ng Diyos,
at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Pahalaga nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay, at gugulin nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa, at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Magdulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Naway mabatid natin ang ating kakulangan sa pangangalaga at pagsasaalang-alang sa ating pagkalahatang tirahan at sa mga kasama nating tumitira dito, upang tayo'y maging mas mapag-aruga at maunawain. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at mga gawa, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig
At ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, HDN at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes sa ganap na ikadalawa ng hapon, para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Menor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Menor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyan, Jose Ferti Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po ng may lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makakamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,